Hello pong muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po, dito po sa Tambayan mga kababayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-umpisa, syempre po, babatiin ko muna po kayo ng magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan, umpisahan na po natin. Ito pong Pangulong Marcos, mga tambay. Alam naman po natin na napakarami po ipinangako po nito sa ating bansa, lalo po nung halalan. Ngayon po magtatatlong taon na, nakita po natin ang buhay po natin ay napaaganda po ayon sa kanya. Pagka po ang Pangulong Marcos, ang gusto niya po sa mga Pilipino, lalo po sa kanyang mga talumpati at salita at pangako, ay tapos na po tayo. Okay na po yon pag nangako po ang Pangulo. Ang tanong, natupad po ba? Ngayon, may bago na naman pong pangako ang Pangulo. May plano na naman po. Yung gagawin daw po ng pamahalaan, ang planong buwan-buwan, ipatutupad daw po ni Pangulong Marcos sa iba't ibang lugar ng bansa ang job fair mga tambay. Para daw po makakuha tayo, makahanap daw po tayo ng magandang trabaho ayon po sa ating presidente. Pakinggan po natin ang ating presidente na lagi po yatang nananaginip mga kababayan. Napakarami pong pangako, plano, 3 taon na po sa mga Pilipino. Mapakagaling po. Sa araw na ito, ang sa akin, ang nakapag-register 18,000 sa ngayong araw. Sana naman yung karamihan dyan ay makahanap ng trabaho. Kaya ito po ay parang pilot project din po ito Dahil nakita namin, nung ginagawa namin kasama nga ng SM, napaka-successful. So sabi namin, subukan natin na dalasan. Kaya ito medyo pilot project ito. Kung maganda ang maging resulta, ang plano talaga namin ay gagawa kami ng ganito, ng isang ganito bawat buwan. Para mapuntahan, at hindi lamang dito sa Maynila, kung hindi sa iba't ibang lugar din. At para naman, kahit na hindi na kailangan mapunta dito sa Maynila, sa NCR, at puntahan natin yung mga nais mag-apply sa iba't ibang probinsya sa labas. Kaya po, pagka nakita natin na marami tayong nailagay, na ipwesto sa magagandang trabaho, yung aking nabanggit na mga quality jobs, kapag nakita natin, pagpatuloy po namin itong programa ito para lahat naman ng ating mga kababayan ay mabigyan ng pagkakataon upang makahanap ng magandang trabaho para sa kanilang hanap buhay, para sa kanilang pamilya, at kasama na rin dyan para sa Pilipinas. Kaya maraming salamat po sa inyo, sa inyong lahat, sa inyong pagkilahok dito sa aming job fair. At good luck sa inyo na makahanap ng magandang trabaho dito sa job fair namin. Yan mga tambay, good luck daw po, sabi ng Pangulo. Nasana'y makahanap daw tayo ng magandang trabaho. Good luck po. Yan, may bago na naman pong pangako ang Pangulo na gagawin na naman mga tambay. Job fair, buwanan po, buwan-buwan. Para daw po ang mga Pilipino ay makakuha daw po ng magandang trabaho, mga kababayan. Totoo po ba ito? Tuwan-tuwa po ito, mga tambay. Magdiriwang po rito ang mga supporters po, lalo po sa social media. Tuwan-tuwa po ang mga supporters po nito ng Pangulong Marcos, mga tambay. Alam naman po natin, gata magsasalita po ng magandang salita ang Pangulong Marcos, pero hindi pa natutupad, ay pinagdiriwang na po nila, mga kababayan. Hindi pa natutupad, pinagdiriwang na. Di ba? Katulad po ng 5,500 flood control, pinagdiwang na po nila agad yun. Dahil natapos na. Pero nung bumagyo, lahat po sila ay nanahimik, mga tambay. Tahimik na. Pati po mga politiko, tahimik na. Pati po mainstream media, tahimik na doon sa 5,500 flood control. At yung pangako po ngayon, yung nangako po ng 1,000 housing every year. 1 million pabahay isang taon. Pangako po yan nung halalan, di ba? Pinangako niya yan na gagawin po ng administrasyon ng Bagong Pilipinas, 1 million housing
pabahay sa loob ng isang taon. 6 million po yan sa 6 na taon. Pero nakaagawa naman po. Tuwan-tuwa nga po yung mga supporters po ng Pangulong Marcos kasi daw po nagpapamigay na. Natapos na. Hiyang-hiya naman tayo sa kanila na kahit na walang 1 milyon wala silang natapos. Hindi na nga natapos yung 1 million housing dahil hindi naman po nila kaya yon. Di ba? Sa ganitong sistema ng panunungkulan, hindi nila kakayanin. Magaling lang po sila sa speech, sa salita. Pero sa gawa, olats. Di ba? Dahil nga pinagmamalaki nila, nagpapamigay daw po ng housing. Tama naman. Nakakahiya sa Pilipino, nakakahiya sa atin. Kilalaki ng budget nila. Wala sila ipamigay sa Pilipino, wala silang natapos. Di ba? Trillion ang pondo mo. Tapos yung pinangako mo nga 1 million, hindi na nga nagawa. Wala ka pang matapos at maipamigay. Di ba? Nakakahiya naman sa balat mo noon. Saan napunta pera? Di ba? At yung sinasabi daw po, nagpapamigay daw po ng lupa. Lahat po na naging Pangulo ay nagpapamigay ng lupa ng bansa. Lupa po yan ng Pilipino. Hindi po lupa yan ng Pangulong Marcos. Sa Pilipino po yan, sa gobyerno po yan. Siya lang po ang nagpamigay. Pero hindi po pag-aari ng Pangulo ang kanyang pinamigay ng mga lupa. Pag-aari po ng Pilipino yan. Pag-aari ng gobyerno. Kaya po yung mga nagsasabi na wala raw bang nagawa ang Pangulong Marcos. Abay, nakakahiya naman kung wala siyang nagawa. Napakalaki ng utang ng bansa nung siya nadagdagan ng utang natin. Nangutang na naman itong 2025 budget. Tapos wala kang magagawa. Hiyang-hiya naman tayo sa kanya. At yung sinasabi po na food, lalo ang bigas, mga kababayan. Binababa naman po ang bigas. Nakita nyo naman po. Hirap na hirap po. NFA na nga lang po. At yung mga bigas na durog, yan na lang po ang ginagawa po sa atin. Ginagawa po tayong manok. Ginagawa po tayong ibon, mga kababayan. Ang pagkain nating mahihirap ay pagkain na lang po ng ibon at manok. Durog pa. Pag minalas-malas, may amoy pa, mga kababayan. At hindi rin po nila matupad yung pangako, mga kababayan. Ngayon, mangangako na naman po, mga tamay. Buwan-buwan. Ang tanong ni Kamanong, kahit ba sinasabi nyo na trabaho, ang tanong, pipit ba yan? Tutugma ba yan? Doon sa mga Pilipino? Di ba? Lalo yung mga sinasabi natin na mga tatanggap sa atin na mga negosyante, trabaho. Hindi naman po fit doon sa kakayahan ng Pilipino. Di po ba? Hindi rin makapagtatrabaho. At sa dami po ng Pilipino sa atin, taon-taon po may graduate. Nangangailangan po ng trabaho taon-taon, mga kababayan. Ngayon lang po sila nagpuprosige kasi kailangan po nilang magpabango sa taong bayan. Mga tambay, kailangan pong gawin nila yan. Kahit po yan ay magkapalpak-palpak dahil sanay naman po ang Pangulo sa salita at wala namang gawa. Sanay-sanay po mag-speech ang Pangulo, mangako ng mangako sa mga Pilipino. Sanay na po siya sa ganyan po ang Pangulo. Kahit po hindi natutupad, sanay po siya dyan. Kaya dito po, ano ang aasahan ng mga Pilipino rito sa bago na naman po pangako, mga kabayan? Yung mga nakaraang pangako, hindi na nga natupad, dadagdagan mo na naman ang iyong pangako. Mga kabayan, meron naman po makukuha ang trabaho dyan. Kaya lang yung mga salita na parang ang mga Pilipino, mabibigyan mo ng mga trabaho. Malabo yun, mga kabayan. Kasi ilan-ilan lang naman mga negosyo sa atin. 100 milyon tayo mahigit. Gaano ba karami ang negosyo sa bansa para ipit mo dyan? Kaya ang makakuha lang, ang makaka-avail lang ng trabaho niyan, iilang porsyento lang. Dahil unang-una, wala naman po sa atin. Madalang po sa panahon natin ngayon na ikaw ay ma-regular sa trabaho. Regular. Puro contractual, karamihan. Makakuha ka man lang ng trabaho ng 6 na buwan o 5 buwan. Wala ka ng trabaho. Napakahirap na naman maghanap ng trabaho. Di mo ba, mga kababayan? Tapos napakamahal pa ng bilihin.
Ngayon, nagpaplano raw po, may plano raw po, nagpapabango po ang mga congressman. Ang institusyon po ng Senado at Kongreso ay nagpaplano po na itaas daw po ang sweldo ng ordinaryong manggagawa, mga kababayan. Siyempre po, kailangan nilang pagplanuhan yan para makakuha ng boto at manalong muli, mga kababayan. Hindi po tayo tangat gago, mga bobo, mga tambay. Huwag na po tayo magpagago, magpakatanga, at magpakabobo sa mga politikong ito. Sanay na sanay po silang mangako sa atin. Tingnan po natin yung sinasabi ni Vice President. Tingnan natin ang nagawa nila. Mangangako na naman sila. Yung pinangako nila nung nakaraan, nagawa ba nila? Hindi. Puro pamumulitika lang ang ginawa nila sa ating bansa. Lalo-lalo na sa ating pera. Nagkakaproblema pa nga, di ba? Pumutok pa ang pera natin. Binablanko lang nila. Pagka na-blanko na nila sa BICAM, sila na po ang gagawa para makumpleto po ang numero pondo ng bansa. Hindi natin alam kung yung blanko na yon, kanino mapupunta ang karamihan na nilagay nilang numero doon. Itong mga politiko na ito, mga kababayan. Kaya dito sa ginawa po ng Pangulo, mga kababayan, pagtatawanan na lang po ng mga Pilipino ito. Napakarami na pong pinangako ng Pangulo sa ating bansa, mga kababayan. Magtatatlong taon na. Mas matutuwa pa po ang mga Pilipino, mga kababayan. Mas matutuwa pa ang mga Pilipino kung ipapangako ng Pangulong Marcos na siya ay magpa-drug test sa luneta ng live. Kasama po ang Vice President, Senate President, at Speaker of the House, lahat ng senador at lahat ng congressman o representative. Isama na po lahat ang pati party list. Mas matutuwa pa po ang Pilipino pag yan po ang ginawa ng Pangulo. Kisa mangako ka na naman, trabaho na naman, at nasaan naman kaya yung pinagmamalaki ng Pangulo? Hindi yata niya nabanggit, mga kababayan. Yung kanyang napakaraming biyahe. Di ba? Kinilala po ang ating bansa na pinakamaraming biyahe po ang ating Pangulo sa napakaiksing panahon na siya'y nanunungkulan. Ano po ang katwiran ng Pangulo? Magbibigay daw po ng maraming trabaho sa bansa at maraming negosyo manggagaling po sa mga foreigner, mga banyaga. Nasaan na po kaya ang napakarami pong trabaho na dulot po ng biyahe ng Pangulo? Isang damukal na biyahe po ang ginawa ng Pangulo. Nasaan na po kaya ang mga trabaho? Hindi po yata binabanggit ng Pangulo na ang bansang ganito, bansang Australia, bansang Germany, di ba, bansang Amerika, nagbigay sa atin ng milyong-milyong trabaho para sa mga Pilipino dahil sa aking biyahe. Nasaan na po kaya yung mga kababayan? Ngayon, inaasa po ngayon, job fair po, mga tambay. Kasama po daw ang SM. Alam naman po natin ang SM, hindi naman po ganun karami ang empleyado niyan, mga kababayan. Karamihan pa, contractual. Di ba, mga kababayan? Kaya nga po, ang ginagawa po nilang proyekto, ayuda. Ayuda kasi sanay na sanay mangako. Kung hindi po kasi, kung yan po ay tinutupad lahat ng pangako, baka hindi tayo magbigay na ayuda. Kasi lahat ng promise mo, tinupad mo eh. Lalo-lalo na yung magandang buhay, trabaho, murang bilihin, lalo ang bigas. Kung tinupad mo yan, sa tingin mo, sa tingin po natin, sa tingin din nila, magbibigay ba tayo ng maraming ayuda? Kuno na nagagamit po nila, napopolitika, nagagamit pa yata sa korupsyon? Di po ba? Kaya lang, hindi po kasi natutupad lahat. Lahat halos ng pinangako, magmula nung siya'y nangampanya, wala po, olats. Kaya po tayo laging dinadala sa pangako. Sanay na sanay po mangako, mga kababayan. Sanay na sanay mangako ang Pangulong Marcos. Komento na inyong lingkod. Sanay na sanay po. Likas na po sa Pangulong Marcos ang mangako. Pero, hindi naman po tanga ang mga Pilipino. Sa tingin mo, hindi alam ng mga Pilipino na hanggang pangako ka lang? Hindi natatanda ng mga Pilipino? Ano tingin mo sa mga Pilipino? May amnesia?
May amnesia ang Pilipino na pag sinabi mo na, kinakalimutan na ng mga Pilipino ang mga pangako mo. At never nakakalimutan ng Pilipino yung pagpapadrag test po ninyo, Mr. President. Kailan po kayo magpapadrag test kasama po ang First Lady at ang sinasabi ni dating Pangulong dating Pangulong Rodrigo Duterte na isama niya daw po si Lagdameo, ang inyong sekretary, sa pagpapadrag test. Mismo si Cathy Binag po ang nagsabi po niyan, mga kababayan. Drug test, drug test, drug test. At ano pa sinasabi ni Atty. Vic? Bakit daw po walang mga nagrarally sa Pangulong Marcos na humihiyaw na impeach, impeach, impeach ang Pangulo, impeach, impeach ang Pangulo. Bakit po daw walang ganon? Sabi naman ni Atty. Vic, pagdating naman po kay dating Pangulong Duterte at kay Cathy Binag, drug test, drug test, drug test. Kaya mga kababayan, ano po ang masasabi nyo? May bago na naman po proyekto, pangako ang ating Pangulo, mga kababayan. Siya ba'y tulog o kagigising lamang, mga kababayan? O galing sa party o galing sa F1? Sa F1, yung race car, mga tambay. Galing sa party, galing kaya sa travel, galing sa F1, kagigising lang, mga kababayan. Kaya nakapag-isip po ng maraming trabaho na naman na ibibigay sa Pilipino. Buwan-buwan, mga tambay. Job fair. Good luck na lang po, mga kababayan. Kung tayo po ay maniniwala pa sa puro salita, puro salita, puro salita. Ang gawa, puro pako, puro pako. Kaya nga po yung, kaya kung titingnan mo yung mga dingding, yung dingding po, sa dami ng pangako, punong-puno na po ng pako ang mga dingding natin. Ay, nako, nakakatuwa. Napakahusay magsalita. Talagang politikong-politiko magsalita ang Pangulong Marcos. Sanay na sanay, mga kababayan. Sanay na sanay yata tayong gaguhin. At dalin lang sa pangako, mga kababayan. Pero ang kanilang, yung binabanggit ko nga, pero yung mga supporters po, tuwan-tuwa. Marami raw pong naipamimigay. Ang tanong, yung pinamigay po ba'y tumama raw sa pangako? Hindi. Oo, lots. At yung pinamimigay po ba'y kanya? Hindi. Galing sa taong bayan, galing sa taxpayer, nakakautang pa. Hindi rin naman. Sa kanya lang po galing dahil siya po ang presidente. Kung presidente si Kamanong ang nagbigay sa inyo kung ako ang presidente. At kung ang presidente ay si Sara Duterte, si Vice President, siya rin ang magpapamigay. Kung sino ang presidente, di po ba? Pero pera po ng taong bayan yun, mga kababayan. Ganun po talaga eh. Pagka makitid ng utak mo at ikaw ay ob-ob, ikaw ay bobo, tanga, gago, dahil nga po dito sa sinasabing sobra po, panatiko, sobrang panatiko po, na talagang kahit ginagago ka na, ninanakawan ka na, ginagawan ka na ng masama ang iyong bayan, nilulugmok sa kahirapan, sa utang ang iyong bansa, pero sa pagiging panatiko mo at nakikinabang ka pa yata, kasama ka pa yata sa 1 trillion na sinasabi ni Senadora Amy Marcos, talagang magiging gago, tanga, pipi at bingi at bulag ka na, mga kababayan. Dahil sa laki, yata, at lalo kung ikaw ay mukhang pera at silaw ka riyan, di ba? Muli po, mga kababayan, ayan po, narinigan na naman po natin ang ating Pangulo. May bago na naman pong pangako, mga kababayan. Kaya po, si Kamanong, magpupundar po ng martilyo para po doon sa pako, ako na mismo ang pupukpok, mga katambay. Maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga katambay. Konting taste na lang po, makakabangon pa ang ating bansa. Paalam, ingatan nawa, bye-bye.